First time, where are those resource persons? Kindly raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take it. Okay, now proceed, Governor. Mr. Chair, may I be permitted to present a very short presentation so that you will have a context of what truly happened in the province as a microcosm problem in the Philippines. Pwede po ba akong payagan? Minuto lang po, Mr. Chair. O sige, okay. If I may, Mr. Chair, kung ready na po yung slide, kanina po kasi hindi pinapayagan. Mr. Chair, Mindoro Island is situated at the heart of the Philippines. And ang una po ay nagpapasalamat po kami. I have 4 letters para sa inyo ngayon. 4 words. Nagpapasalamat po kami, Mr. Chair, dahil sa liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsyang hindi magpapasalamat na ganun kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a National Flood Mitigation Master Plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a Regional Development Council endorsed Flood Mitigation Master Plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts, and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to DPWH in 2019. Kaya lang po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung Flood Mitigation Master Plan ng probinsya, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Mr. Chair, simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. Saan po kayo nakakita ng flood control, pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard? Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada, tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan 1.5 months. Sabi ko po, you are doing something for my province, you didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for 1.5 months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga kontraktor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this at pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we are talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yan? Pangalan po ng contractor, as early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, SunWest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung nangyayari. Baha, baha, baha. Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million, 600 meters existing hanggang ngayon. Sang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference.
Ang pangalawa po, di na akma ang disenyo, overpriced pa. Balik muna ulit. Sabi po sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito ho kaikli, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong 700 million per linear meter. Overpriced na, substandard pa po. Ito po ang pangatlong problema. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, stain masonry, walang bakal. Gumawa po ng dike, na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. All projects, makikita nyo po. Labu-labong proyekto, different locations. Paano po ang pinakahuling nagtuldok ng substandard design? Nakakuha po ako finally kagabi ng isang disenyo, detailed engineering design, permado ng DPWH. Ang nakalagay po, Mr. Chair, ang dapat ibinabaon ng kontraktor, 12 linear meters po ang sheet piles. Yan po'y permado nila. Pero kahapon lang po, bago ako pumunta ng Senado, ang actual po na sheet piles na ibinabaon, 3 meters. Yan po, maliwanag po. Kahapon lang po yan. Paano po hindi magiging substandard? Bakit po nila napayagan na gawa yan? Kasi ganito po oras nila ginagawa para maitago sa tao. Gabi. That is a picture taken 10:40 in the evening na nagbabaon ng sheet piles. Mr. Chair, bukod po dyan, meron pa po ngayong nawawalang proyekto. Sabi nila walang ghost. Ang alam ko po, pag specific sa GAA ang sitio, specific ang barangay, dapat ang project naroon sa sitio, nasa barangay. Sitio Dike, Barangay Apitong Nauhan, privilege speech of Senator Ping, I can attest na dun po sa barangay na yon, wala yung 189 million project na sabing kinonstruct. Sabi nila, meron daw kinonstruct sa ibang barangay. How can we attest that it is when there are multiple titles with no specific barangays and sitio? And Mr. Chair, bukod po sa Ghost Again- Project, may bago po kaming term sa Oriental Mindoro. Again, Mr. Chair, sino yung contractor? Po, Sino yung contractor? ito pong isa St. Timothy po, elite. St. Ito Timothy. pong sa Apitong is elite. St. Timothy. Ito po ang St. Timothy. Ito pong Ghost sa Sitio Dike, elite. Oh, this guy again? At ito pong sunod na Manananggal Project. Bakit po Manananggal? Kasi ang nakalagay po sa contract is 325 meters. Ang ginawa lang nila noong 2023 ay 189 na wala ang kalahati. Tapos ngayon po, nung pumutok ang ISO, binabalikan po para pong manananggal, binabalikan po yung kalahati ng katawan pagtapos na. Totoo po yan. Sino pong kontraktor? St. Timothy po. Mr. Chairman, bakit po nangyari ito? Ito na po ang dulo. Bakit po nangyari? Kasi may kailangan pong itago. Bakit kinakailangan 20 meters na puro buhangin ang laman? Tinanong ko po si Director Pakanan ng DPWH. March 2023, July 2024, May 2025, June 2025, and July 2025, August 2025. Simple lang po ang sinabi niya sa akin, Gob, maganda naman po sana yung disenyo. Kaya lamang po, alam nyo naman, may kailangan hong bigyan ng 25% sa taas. Sino Ulitin ko po, ito nagsabi nun? sabi po ni Director Gerald Pakanan. At meron pong 5% na parking. Sabi din po niya, I can attest to the truth. Kung totoo man po hindi sa sinasabi niya, I am only stating what he told me not once, not twice, not thrice, but several occasions. Sino yung kausap mo? Director Gerald Pakanan po ng Of the- DPWH Is he Region here? 4B. Is he here? Is he here?
Was he invited? Meron pa daw po, Mr. Chair, na 12% others. So 25% taas, I do not know what does he mean of 25% sa taas. 5% parking fee, I'm not familiar with parking fee. Basta yun lang po sinasabi niya. 12% others. So that's all in all 42%. Ang nakalagay po sa Department Order 197 series of 2016, pag 150 million pataas ang project, entitled ang contractor to 8%. 42% plus 8% is 50%. So kalahati na lang po ang natira, Mr. Chair. Bukod pa po ang taxes and everything. Plus, 4 na beses na po kami nakahuli ng theft of minerals. Ang ginagawa po ng kontratista, kumukuha ng quarry sa lugar na bawal, walang quarry permit, abo. Kaya po nag-i-scaling ang project. Di pa po nagbabayad ng quarry tax ng tama. Magkano pa po yun? Kaya naman, Mr. Chair, ang dulo po nito, ng huli kong slide, ang dala ko po dito'y pag-asa. Na sana sa pamamagitan po ng komiting ito at ng direktiba ng Pangulo ng Pilipinas, and with the assumption of Secretary Vince Dizon, matitigil na po ito. Secondly, na yung pong dapat proseso sa ilalim ng batas na ang mga proyektong tulad nito ay ikinukonsulta sa ilalim ng Sections 25, 26, and 27 ng Local Government Code para sa mga lokal na halal at lokal na sanggunian ng bawat lokal na pamahalaan. At ang ikatlo po sana, na naway ang mga proyektong may gantong klaseng halaga ay dumadaan sa pagsusuri ng Regional Development Council at kung ano man po ang inindurso ng mga local government units at ng Regional Development Council, yun ang ilagay lahat sa NEP at kung ano man po yun at kung may pagbabago man, handa po ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa pambansang pamahalaan para sa atin. Buwis po ito ng mamamayan. Buwis po ito ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. sa iyo, Governor Dolor. Mula sa iyong pangihinayang at panlulumo, ay nagkaroon ka pa ng pag-asa pala na nakikita sa ating bansa. Rep. Toby? Yes, Your Honor. For the record, na forward ko na po kay Yusek Kati yung file para ma-fill up na po sana ng staff niya habang nandito kung pwede yung mga mananalo kung natuloy po yung bidding. And Your Honor, can I make a request, Your Honor? Kasi Yes. nga po, nung magmula nung sinimulan ko to, katulad last week, ako na po yung tinarget. Ako yung tinarget na mga kung ano nung paninira na hindi naman totoo. Your Honor, can you give me 5 to 10 minutes just to defend myself, Your Honor? Okay. Can I show the USB? Again. Yung staff natin, can you assist, Rep. Toby? Sa ating mga honorable senators, sa pasensya na po, I will take a little time. I just have to defend myself from the accusations. This is referring to the press release conducted by Representative Alfredo Garbin. Yes, Your Honor, na yung ako Bicol na ako daw ay nag-insert. First of all, hindi po ako makakapag-insert kasi nga hindi po ako member ng PICAM. Paano ko makakapag-insert? So this presentation is actually to answer the press release. Yes, Your Honor. Okay. Proceed. Tapos, pangalawa, sinasabi niya na doon sa nadagdag sa BICAM ay merong kasama doon sa mga top 15. So, ang ginawa ko po, nagtanong po ako sa DE. Never, for the record, never ako nagtatanong sa DE kung sino na nanalo sa project. So, hindi ko alam kung sino na nanalo. Then, nung dumabas yung top 15, that was the first time tinanong ko sa DE, bigyan mo ako ng listahan nung sa mga sino nanalo. Kaya meron akong listahan. Okay. So, sana pagbigyan naman ako na depensa ko naman yung sarili ko, Your Honor. Proceed. Yung nabotas. Tapos sinasabi po nila na ang laki lagi ng flood control project sa Navotas. Your Honor, mas siguro kasalanan ko kung hindi malaki ang flood control na project sa Navotas at iba pagawa dahil binabaha po talaga kami at below sea level kami. Ano naman gagawin natin, Your Honor? Okay. First slide. Next, please. Yan po. For the record, transparent, I'm showing I requested 1.26 wait ha. Ang request ko po, Your Honor, gagamitin ko lang po ulit yung salamin ko.
Yun. Your Honor, for the record, I requested 1.269 billion na madagdag po sana sa aming NEP. Okay, next slide please. Next slide. Yan po, 1.269 billion. Yan po, sinasabi po na in-insert ko daw yung 592 million. Hindi ko po in-insert yung 592 million. Yung 592 million, yan po ang na-approve. 529, sorry. 529 million ang na-approve ng, yan po ang na-approve sa BICAM. Nahandyan po, for transparency, makikita nyo, proponent, yan po ang format, proponent, congressional district, contractor. Okay. At yan po yung status ng proyekto. Pinagawa ko po yan sa DE yesterday, Your Honor. So makikita na sinasabi, dito sa 529, meron daw ditong St. Timothy at Sims. Yun po ang sinasabi. Makikita po, doon sa 529, wala pong St. Timothy at Sims. Okay? Next slide, please. So, hinanap ko po, nasaan ba yung St. Timothy at Sims? Yung St. Timothy at Sims ay nahandun pala sa NEP, hindi po sa BICAM. Tapos, tinanong ko po doon sa DE kung ano po yung accomplishment for 2025 po to. Una-una, tinanong ko yung DE. DE, magsabi ka ng totoo, meron ba kayong tinatagong ghost project o substandard o ano? Wala po. Okay. At siguro dun sa mga nakakilala sa akin, medyo hindi ako magandang magsalita pag delayed yung project ng contractor. Siguro may takot ng konti. Sino yung DE, Rep. Toby? Okay, buti na tanong niyo po. Ang DE ko po is si Magellan Arcega. For the record, hindi ko po pinili si Magellan Arcega. Siya po ay Assistant District Engineer. Nag-retire po yung District Engineer. Siya po ang naging District Engineer. Yung nag-retire na District Engineer, hindi ko rin po pinili. Siya rin po ang Assistant District Engineer. So siya po ang naging District Engineer. So hindi po ako namimili ng District Engineer. Okay. So tinanong ko, for example, yung St. Timothy o yung previous years, 2024, ano yung status ng project? Sabi niya, wala pong problema, sir. So hiningi ko, ito out of the NEP. Okay. Itong construction of Estrella Pumping Station, 65 million. The reason suspended siya, sabi ko bakit suspended? Kasi daw hindi pinayagan ng barangay captain ituloy. Tinanong ko bakit, sabi ko, bakit di mo sinabi sa akin? Sir, sinabi ko na sa City Engineering Office. Bakit hindi pinayagan ng barangay captain? Kasi pala gusto ng barangay captain, maganda naman yung intensyon ng barangay captain, kaya lang wala doon sa program of works. So ang gusto pala ng barangay captain is, kasi pumping station yan, structure po yan, parang building, gusto niya lagyan ng senior citizen center sa taas na wala naman doon sa program of work. So maganda din naman intention. So gusto siguro i-maximize. So kaya lang medyo hindi naman nagpaalam sa akin, pinahinto po ng barangay captain. Noon ko lang nalaman. Okay? So, next. Construction of Estrella Pumping Station, Phase 2. Kaya po suspended yan. Hindi po magagawa yung Phase 1 kung hindi po tapos yung... Hindi magagawa yung Phase 2 kung hindi tapos yung Phase 1. Kasi yung Phase 1 is the structure. Phase 2 are the 1 cubic meter per second pumps with generator. So, syempre, hindi tapos yung Phase 1 dahil pinahinto nga nung yung masigasig kong barangay captain, hindi po magawa yung Phase 2. Next, meron siyang, si St. Timothy, may completion of bridge, North Bay Boulevard South. Suspended kasi po yung first phase hindi pa tapos, yung 2024. Pero hindi naman daw po nila kontrata yung first phase. So, ibig sabihin, kaya hindi mo magagawa yung second phase. Your Honor, nandiyan po si St. Timothy. Pwede niyo pong tanungin kung nagkakilala na kami or ano. Ms. Rimando. So, are you true, Rep. Toby? Tuloy pa po. Okay, next po. So, hinanap ko rin si Sims. SYMS. Kung ano po yung status ng... Yan. Si Sims, construction of flood mitigation structure along Marala River. Ongoing 88.2%. So, pwede pong puntahan yan. So, ibig sabihin yung ina-attribute na kung meron man silang
problema ang proyekto sa ibang lugar, ang sinasabi ko po, doon po sa Navotas, ayon sa aming district engineer, wala naman po. So wag naman nilang palabasin sa mga storya na ako'y may kinalaman doon sa pag-insert. Wala po ako. Hindi ako member ng BICAM. Ako'y may kinalaman po, Your Honor, sa pagpili ng contractor. Hindi ko po kilala yung mga yan. Meron silang problema sa ibang lugar. Posible. Sa Navotas, wala. Next, Your Honor. Mabilis na lang to, Your Honor. Interjection, Mr. Chair. Kay, Ilang minuto address na to lang Rep. para Chanco. tapusin na lang natin. Follow-up question po kay Rep. Chanco, Mr. Chair. Kanino? Kay Rep. Chanco. Follow-up question, Mr. Chair. Okay. Yes, Salamat, Your Honor. Mr. Chair. Yes, Rep. Your Honor. Chanco, nakita ko rin, may isang proyekto na ang contractor, Alpha and Omega. Kumusta naman po yung performance nila doon? Nandun, Mr. tingnan po Chair? natin. Galing po galing po sa, can you move back? Yan, pakihanap lang yung Alpha and Omega. Alpha and Omega. Teka, hindi ko mahanap po. Ayun, Alpha and Omega, construction of pumping station, Barangay Tanza, Navotas, actual accomplishment 15.95, suspended due to revocation of PIGAP license of Alpha and Omega. So, mababa rin lang po yung performance but may isa pang factor yung suspension. Ay, hindi ko po Salamat, alam Mr. Chair. kasi kung kailan po yung notice of award. So, yun, hindi yun po natin- interesting siguro sa Committee Rep. Chanco kung at least within the period bago po ni-revoke yung kontrata nila or yung lisensya nila, how they performed. Yes. Kahit later on na lang po ma-update ang committee through the chair. Yes, Your Salamat, Honor. Mr. Pero Chair. po, ang makakasagot po siguro niyan, yung district engineer namin. Pero yan po yung isang siguro dapat tignan ng komite. Dahil minsan po, yung work suspension, minsan ang haba-haba ng binibigay, di ba? Ito hindi ko po alam. Pero meron ako nakita isang project sa Navotas, World Bank funded. UPMO po ang nag-implement. Nagreklamo nga kami. Kasi mas matagal pa yung hindi ko na matandaan kung sinong contractor, mas matagal pa yung work suspension kaysa doon sa original contract duration. Mr. Chair, kung sakaling nandito yung district engineer ng Navotas City, baka pwede rin nilang mabilis na dagdagan yung ulat sa atin ni Rep. Chanco kung yung actual accomplishment na almost 16% lamang ay within an extended period or maikli lamang, Mr. Chair. Noted. Sir, Rep. Chanco. Your Honor, hindi ko po continue. alam kung nandito po yung district engineer ko. Andito po ba sila, Mr. Chair? Palagay ko hindi invited yun eh. We did not anticipate this. So. Okay, Your Honor. Next. Salamat, Mr. Chair. Thank you po. Next po. Okay. Your Honor, pinapakita ko lang dito, kung marunong po akong manghingi ng extra, marunong din po ako magsabi na hindi kailangan yung proyekto. Katulad dito, noong 2023 for the 2024 budget, meron 299,746 na proyekto ng flood control sa Navotas. Sabi ko, bakit niyo pupondohan? Wala pa yung feasibility study. So kung marunong po akong manghingi ng extra, pag hindi naman po kailangan, ako mismo rin sumusulat na hindi po kailangan yan. Next slide. Next slide. Makikita yun. Yan, no? Yan po yung reason. Sinabi ko, ay, hirap ng malabo mata. Yan, sabi ko, hindi pa pwedeng paggawa kasi wala pang feasibility study, etc., etc. Okay, next. Next slide, please. O yan, sumulat pa ako doon sa errata, sa house, na hindi po pwedeng paggawa. Huwag niyong pondohan yan. Next slide, please. Yan, the rehabilitation of the pumping station has been fully funded. Yung tatlo po kasi pumping station doon. Yung isa, nagawa na, gusto gawin yung pangalawa at pangatlo. Sabi ko, hindi naman kailangan kasi hindi yan yung problema. The main problem is the siltation which damages the navigational gate and the elevation of the navigational gate which is overtopped by high tide, na napapatungan siya. But there is no study and design yet up to now. Therefore, the project cannot be implemented. So marunong din po ako magsabi na hindi po kailangan yung proyekto. Okay, next slide please. Yan po, pinakita ko lang yung pictures na naka-attach. Hindi problema yung pumping station, pero umaapaw na po yung tubig doon sa navigational gate. Tapos minsan, nakwi-question ako, bakit malaki yung pondo sa Navotas? Kasi po itong navigational gate, pag sira yan, pati Malabon, baha. Nagkataon lang na nasa Navotas siya, siyempre, papasok po yun doon sa
buong budget ng Nabotas, isipin nila puro sa Nabotas lang yon. Hindi naman Nabotas lang nakikinabang. Next slide, please. Mabilis na lang to, Your Honor. Ito po, kung pinipintasan po yung mga dike, ito po, papakita ko, yung sa amin, binangga-bangga ng mga barko. Makikita nyo po. Pwede po i-play. May pang-play po dyan sa baba. May mape-play yan sa baba. Hindi, sa bandang gitna. Baba ng konti. Baba po ng konti. Yan. I-play nyo. Yan, oh. Binabangga ng barko yung aming dike. Yan, ganyang kalaking barko. So kung sinasabi nila, wag naman nila kami idamay noon sa sinasabing substandard, under-design, kasi makikita nyo sa amin, yan, binangga ng barko. Buhay pa din yung bagyo po yan. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Tapos ang problema namin, itong 3.6 kilometer na dike, 15 years bago matapos. Dahil bibigyan ako ng konting pondo. So bakit every year may pondo? 15 years po. Matatap. Ang unang lagay po ng pondo dyan, when I was congressman, yan po, binabangga rin ng barko. Makikita nyo yung buong ground gumagalaw, pero hindi po nasira yung dike. Next slide, please. Yan, puro barko po. Yan, makikita nyo, ganyang kalalaking barko. Sabi nga ng isang netizen, buti pa yung dike sa Nabotas, kahit barko, hindi nagigiba. Okay, next slide, please. Okay lang yan. Ayan, ganyan, isa pang barko. O, paki-play po. Yumayanig po yung lupa doon. Yan, ilang barko bumabangga. Yan lang ang nasisira. Pero yung pundasyon, sheet pile, hindi tumutumba. Next slide. Yan, makikita nyo, talagang umuuga. Kung makikita nyo yung sound dyan, makikita nyo, boom, gumaganon eh. Paki-play, may may video. Yan, ganyan kalalaking barko. Ayan, boom. So thank you for your presentation. I Sir, think sir. you made your point already. Sir, 3 slides na lang po. 3 slides. Pasensya na po, Your Honor. Okay, next slide. Next slide. Sige, pareho lang yan eh. Next slide. Ganyan kalalaki alon, yan po yung dike namin. Paki-play. So yan, sasamahan pa po ng babanggain ng barko. So sabi nila, bakit every year humihingi po kami? Nung wala po yung dike, 1,500 families, 1,500 structures ang nasira dyan, at nasa evacuation center sila ng 1 taon. So ganyan ka-importante po. Pinapakita ko lang po. Yan. So that's all, Your Honor. At kung meron silang question, ako po ay nagsabi na publicly na pag-ayos na po yung independent commission, voluntary na willing ang Nabotas na mauna na ma-audit. Ayoko lang po doon sa TRICOM namin sa House dahil hindi po patas ang laban doon. Salamat po at ang Senate Blue Ribbon Committee ay pinagbigyan ninyo. That's all, Mr. Chairman. You made your point. Sino po sa mga kasama natin ang gusto pang magtanong kay Rep. Toby kasi alam ko pong kailangan siyang bumalik agad sa House of Representatives. Maybe, Senator Mr. Chair. Bato, please. Thank you, Mr. Chairman. Just one question to Honorable Toby Tiangco. Sir, yung nabanggit mo kanina na around 17 billion na insertion for the GAA 2025, nasilip mo na rin ba yung GAA ng 2024, GAA ng 2023, wherein si Congressman Saldico pa rin ang chairman ng Appropriations Committee at sila rin ang gumagawa nitong mga insertions. Nasilip mo na ba, sir, yung... Your Honor, pasensya na po. Hindi po. For 2 reasons.
Number one, di ba po, kaya naman nauna yung 2025 kasi it has been described as pinakapangit, ano bang description, pinaka-corrupt na budget. Kaya yun po yung nauna. Number two, hindi ko naman po masisilip yan kung hindi po ako binigyan ng authority na hingin yung records. Kaya ko lang po nakuha yung records kasi po pagkatapos po ng meeting, kinailangan kong tawagan si Congressman J.J. Suarez at hingin sa kanya yung records. Kung hindi naman po nila ibibigay. Kung matatandaan niyo po yung honor, may authority na po akong hingin 3 beses bago binigay yung buong record, Your Honor. Pasensya na po, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. That will be all. From the members na gusto pa pong magtanong kay Rep. Toby, kung wala na po ay Rep. Toby, salamat sa iyong panahon and you can now be excused. Yes, Your Honor, hindi naman ako nagmamadali. Baka hindi na ako papasukin dun eh. Sino po sa mga kasama natin? Baka may gusto magtanong din kay Governor Dolor. Governor, salamat din sa panahon mo. Alam ko na meron kang panghihinayang, kagaya na sinabi mo, nauwi pa nga sa panlulumo. Ngunit mabuti na lang kahit papano, inasambitla mo pa rin yung katagang pag-asa. At alam kong kaya ka pumunta rito ay gusto mo ring maisaayos natin ang mga maraming mali na nagaganap po sa inyong probinsya. Sino po yung gustong magtanong kay Gov. Dolor kung meron? Mr. Senator Chair, Jinggoy? wala po akong tatanungin kay Governor Bonds. Siguro umpisahan na natin na magtanong sa ating mga iba't ibang resource persons dito kasi we already spent 2 hours listening to the testimony of Congressman Toby and Governor Bonds. Okay, kung wala na po sa kanilang dalawa ay gusto kong banggitin sa inyo ngayon. Meron po tayong resource person dito na nagkusa na po siyang magbigay ng kanyang sworn statement sapagkat iniisip po nila yun ang madali na makatulong sa ating pamahalaan sa paghahanap po natin. Your excuse, Rep. Toby. Maalala po ninyo, in the last hearing, this